Mga kabayan, tukoy na ng mga pulis ang lokasyon o kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pero ayon sa PNP, posible raw may mga pulis na pumoprotekta sa wanted at negosyanteng si Atong Ang para hindi siya mahuli. Matatanda ang 2 arrest warrant na ang inilabas ng Korte Suprema laban kay Ang kaugnay pa rin sa pagkakasangkot nito sa mga nawawalang sabongeros. Ayon pa sa PNP, nasa 10 tawag na mula sa netizen ang kanilang biniberipika. Sunod-sunod na ang natatanggap na tip ng PNP tungkol sa kung nasaan ang most wanted ngayon ng bansa na si Charlie Atong Ang. Kasunod yan ang anunsyong magbibigay sila ng 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa puganteng negosyante. 2 arrest warrant na ang inilabas laban kay Ang, kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang sabongero. We have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Sa kabila ng mga natatanggap na tawag at text ng PNP, nagbabala naman ito sa mga prank callers at prank texter na huwag silang magkakamali naman loko dahil posibleng sila ang madakip at makulong. Kasabay nito, ginalugad naman ng PNP CIDG ang iba pang mga lugar at property ni Ang pero wala pa rin silang natagpuan na hinahanap nilang pugante. Malalaman din naman yan sa upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Kabilang sa mga bagong pinuntahan ng mga otoridad ang farm na ito sa Rosario, Batangas. Sinasabing pagmamay-ari rin ito ni Ang. Isa-isa nilang sinuyod ang bawat gusali. Gumamit pa sila ng drone kung saan nakita kung gaano kalawak ang property. Pero bigo silang makita si Ang. Dahil dito aminado ang PNP na mahihirapan ang mga otoridad na matagpuan si Ang dahil maraming tumutulong sa kanyang mga negosyante at mga kaibigan kahit ang mga matataas na politiko para magpalipat-lipat siya ng lugar na pinagtataguan. Ayon pa sa pulisya, ginagamit ni Ang kanyang kapangyarihan at kayamanan para sa kanyang pagtatago. Wala naman pang indicator na siya is umalis na ng bansa. We still believe that andito pa siya. Considering na wala namang record ng kanyang flight details na lumabas ng bansa. Ang information natin is from time to time nagmo-move siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. Napaghandaan na niya ito eh. He has the resources. He has circle of friends. He has properties na nagagamit niya para sa kanyang pagtatago. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung sakaling mahuli o matagpuan ng mga otoridad si Charlie Atong Ang, tuluyan na kaya itong makukulong at hindi na makakalabas dahil walang pensa sa kanyang mga kaso? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. May natatanggap ng tawag ang PNP kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang. Yan ay matapos patungan ng 10 milyong piso ang ulo ng negosyante. Live mula sa Makati, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, sa tingin mo ba may pag-asa pang mahuli itong sa Atong Ang? Gigi, alam mo, sumasailalim pa sa verification ng PNP-CIDG ang lahat ng mga natatanggap nilang tawag. Tumanggi muna ang PNP na magbigay ng detalye habang isinasagawa nga itong verification sa mga tawag na yan. Sa 22 akusado sa kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero ay tanging si Atong Ang na lang. Yung hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ng otoridad. At para mas mapadali pa nga yung pagtugis sa kanya, nagbukas na ng nationwide hotline ng PNP na naka-flash ngayon sa inyong screens. Nagbabala naman ng PNP na paparusahan ang mga prank caller at yung mga magtatangkang ilihis yung kanilang sinasagawang manhunt operation. Narito ang pahayag ng PNP-CIDG. Malalaman din naman yan sa upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Gigi, bagamat walang naging police security personnel, itong si Atong Ang, batay na rin sa record ng PNP, iniimbestigahan na rin ang mga aktibo at retired na police na posible umarong tumutulong sa negosyante. Gigi. At Brian, base sa resources at connection to si Atong Ang, hindi nga malayo na wala na ito sa Pilipinas, gaya ng sinasabi ni Julie Patidongan. Ano ang sinasabi naman ng mga otoridad tungkol dito?
Jiggy, naniniwala pa naman yung PNP na nasa Pilipinas pa rin itong si Atong Ang. Maging yung Bureau of Immigration, sinabing walang records na lumabas sa bansa itong hinahanap na negosyante. Tumanggi munang magbigay ng detalye ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan itong si Atong Ang dito sa bansa, pero sabi nila yung kanilang paghahanap ay nakafocus sa Luzon. Narito muna ang pahayag ng PNP CIDG. Wala naman pang indicator na siya is umalis na ng bansa. We still believe that andito pa siya. Considering na wala namang record ng kanyang flight details na lumabas ng bansa. At may mga pinuntahan pa ba uling property itong mga pulis na sinasabing pagmamayari ni Atong Ang? Oo, Jiggy, meron pa. Pinasok nga ng mga pulis yung ilan sa mga property na sinasabing pagmamayari nitong si Atong Ang. Kabilang na dyan yung isang farm sa may Rosario, Batangas. Isa-isa nilang sinuyod yung bawat gusali, pero bigo silang makita rito yung akusadong negosyante. Sa hiwalay naman na operasyon, pinuntahan din ng mga pulis ang isa pang property doon naman yan sa may Porac, Pampanga. Pero wala rin dito yung kanilang target. Naniniwala ang CIDG na napaghandaan na raw ng negosyante yung paghahanap sa kanya ng mga pulis, kaya hindi siya tumitigil sa iisang lugar. At Jiggy, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naisusuko ng kampo nitong si Atong Ang yung 6 na baril na nakapangalan sa kanya. 3 pistol yan, 2 rifle at 1 revolver. Nauna nang kiran sila ng PNP yung kanyang license to own and possess firearms, so yung LTAP, at maging yung rehistro ng mga baril na ito. Posible raw na may mga pulis na puprotekta sa wanted na negosyanteng si Atong Ang para hindi raw siya mahuli. Bukod dyan, nakakagulo rin daw ang mga prank call na natatanggap ng PNP tungkol sa kinaroroonan ni Ang. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na ang natatanggap na tip ng PNP tungkol sa kung nasaan ang most wanted ngayon ng bansa na si Charlie Atong Ang. Kasunod yan ang anunsyong magbibigay sila ng 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa puganteng negosyante. 2 arrest warrant na ang inilabas laban kay Ang, kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang sabungero. We have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Sa kabila niyan, nagbabala ang PNP laban sa mga mangtitrip o manlolokong tipster. Malalaman din naman yan sa upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Kabilang sa mga bagong pinuntahan ng mga otoridad, ang farm na ito sa Rosario, Batangas. Sinasabing pagmamay-ari rin ito ni Ang. Isa-isa nilang sinuyod ang bawat gusali. Gumamit pa sila ng drone kung saan nakita kung gaano kalawak ang property. Pero bigo silang makita si Ang ay tinuturong mastermind sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Pinuntahan din ng mga pulis ang isa pang property sa Porac, Pampanga. Pero wala rin dito ang negosyante. Naniniwala naman ng PNP na hindi pa nakakaalis ng Pilipinas si Ang. Ang information natin is from time to time, nagmo-move siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. Napaghandaan na niya ito eh. He has the resources. He has circle of friends. He has properties na nagagamit niya para sa kanyang pagtatago. Batay naman sa record ng PNP, walang police security personnel si Ang at privately hired ang kanyang security detail. Pero nagbabala pa rin ng PNP laban sa mga aktibo at retired police personnel na posibleng tumutulong sa pagtatago ni Ang. Sinimula na po yung pag-aaral. Yung posibleng kaso, administrative at criminal. Maliban doon sa mga na-identify na po natin, at patuloy pa po na inaalam ko ilan pa po yung mga posibleng tumutulong po sa akin. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang
panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat.